Hindi pa natatapos ang banal na misa, dinumog na agad ng mga namamanata ang imahe ng Pong Nazareno sa may Quirino Grandstand. At ang GMA News Team po ay muling nabigyan ng pagkakataon na makapasok sa andas. At may live report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, June, gaya nga ng mga nakaraang taon ay on schedule naman ang misa at paglarga nitong andas na nagdadala ng Pong Nazareno kanina ng alas 6 at pasado alas 7 ng umaga. Pero sa kabila nito ay napaaga yung pagdumog ng mga deboto papalapit dun sa andas sa kalagitnaan pa lamang ng misa at bago pa man may sampa sa karo yung poon. At dahil dito napilitan na rin yung mga miyembro ng E-Host del Nazareno, sila yung mga official marshals at escort ng santo na sumampa na sa karo para masecure na ito. Matapos makipagsiksikan, muling nakapasok ang ating team sa loob ng andas. Yun nga lang, sa pagkakataong ito ay hindi na tayo pinayagang makasama pa sa prosesyon, kaya napilitan din tayo na lumabas mula doon sa andas. Mula sa stage ng Quirino Grandstand kanina habang isinasampa sa karo, ang Nazareno ay muntik pa nga itong matumba. At gaya ng mga nakaraang taon, nagsisimula pa lamang umusad yung karo ay kanya-kanya ng sampahan ng mga tao na nais mahawakan at maipunas ang kanilang mga bitbit na panyo sa poon. Sa nangyaring balyahan at tulakan kanina, nagtamo naman ng sugat ang ating cameraman na si Dale Garcia. Ang isang bagay na napansin natin yung kanina June, yung platform na pinagpatungan ng poon kanina sa misa, kanina umaga, may mga debotong na kontento na lamang na doon na ipunas ang kanilang mga panyo na makipagsiksikan sa mga debotong nais malapitan ang itim na Nazareno. Samantala sa mga sandaling ito, June, ay kalalampas-lampas pa lamang natin. Naka-convoy tayo dito sa nakabunto tayo dito sa may mismong prosesyon at nandito tayo sa pinakadulong bahagi at kalalampas-lampas pa lang natin itong lupo natin din sa may Manila City Hall at nasa paligid natin ngayon itong mga iba't ibang mga replika pa at maraming tao pa rin sa paligid ito at napakarami rin basura sa paligid at nausad pagong din ang galaw natin sa mga sandaling ito at napansin natin June kahit paano may kabilisan itong pag-usad nga nitong prosesyon kumpara noong isang taon kasi kung naalala ko noong isang taon ng mga ganitong oras sa mga alas 12 ay katatawid-tawid pa lamang natin ng Roas Boulevard sa may Katigbak Drive at ngayon nga ay kalalampas-lampas lang natin sa Manila City Hall. June? Cedric, yun nga, nabanggit mo na ikaw rin yung sumampa doon sa andas nung nakaraang taon. Anong napapansin mong pinagkakaiba ngayon kumpara nung naranasan mo nung nakaraan? Okay, ang unang-una nating napansin dyan kanina ay talagang napakahigpit ng grupo ng E-Host del Nazareno kasi nakasakay na tayo, kasama natin yung cameraman natin si Dale Garcia. Pero sila mismo ay nakiusap at eventually ay hinilan nila tayo palabas mula doon sa andas kasi talagang siksika na yung andas na ito dahil meron daw silang in-install na 4 na speakers sa loob ng andas para siya yung magsisilbing taga-announce kung saan dadalhin na o para tagasigaw dun sa mga tao na kailangan ng hilahin yung lubid. At isa pang bagay na, nire-respect naman talaga natin yun, June. Isang bagay pa na napansin natin, ilang minutes pa lang na mula ng pinakawalan o nagsimulang pinaandar yung andas, ay napansin natin siguro mga 15 to 20 meters na agad yung inusad dito kanina, yung kakasimula pala ng pagandar. Mabilis ito kung ikukumpara natin dun sa noong nakarang isang taon dahil naalala ko mga 30 minutes na tayong umaandar last year ay siguro mga 5 metro pa lamang yung inuusad natin at makikita nga kung gaano kabilis yung prosesyon ngayong taon kumpara noong isang taon. June? Ingat kayo, maraming salamat, Cedric Castillo.